Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana. Alam nyo namin at nanonood kayo ng Montana TV. At ito ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Welcome sa Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kumukuha tayo ng tiga-4 na linya mula sa 6 na mga random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. At ang guest artist natin na magre-rate ng mga linyang yan at makakasama sa isang makulit at masayang kwentuhan, pare, isang magaling na rapper, isang magaling na artista, director, businessman, scriptwriter, family man, lahat na. Isa sa mga tropa natin dito sa eksenang to mula pa dati, ang head honcho ng Team Tambay, pare, binibigay ko sa inyo, Pio Balbuena. Let's get it! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo sa Montana. Boy tayo ni Montana. Boy tayo ni Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo ni Montana. Yo, what up? So, let's go, let's do it! Salute. Yon, maraming salamat Pio, pinagbigyan mo ako dito. Kahit alam Siyempre, kong tayo ni Montana yan eh. sobrang busy mong nilalang, ang dami mong ganap sa buhay. Kamusta tol? Okay naman, tol. Ganun pa rin. Hustle and grind. Yeah. Tol, gusto ko lang makipagkwentuhan kasi marami na tayong napagsamahan na rin, marami na tayong kwentuhan, usapan. Pero this time, gusto ko i-involve yung mga fans, tol. Kasi syempre, kilala nila yung Pio Balbuena. Karamihan, kilala si Pio Balbuena na, okay, Pio Balbuena, director, artista, rapper. Pero minsan hindi alam ng mga bagong fans mo na rapper ka talaga eh. Di ba? Oo, hindi nila alam. Yun yung ano eh, yun yung downside minsan ng pagiging content creator tapos rapper ka rin eh. Yeah, Yeah. mismo. So, kagaya lang din ng mga tinatanong ko sa usual na mga guest ko, tol, yung usual na tanong. Brad, paano ka ba na side sa hip hop? Paano ano nagpa-hip hop sa iyo? Paano ka napunta dito of all the genres, of all the trip, bakit hip hop? Paano? Una, nung elementary ako, nakikinig ako ng Rap Public. Tapos nung nag-high school, medyo nag-lay low ako sa hip hop. Hindi ako masyadong rapper talaga. Mm-hmm. No? Tapos nung graduating ako ng high school, meron ako nasamahan na freestyle. So freestyle siya kasi yung tito ko lagi ako pinag-freestyle, no? Okay. So pinakilala niya ako sa connection niya, which is yung manager niya rin. Yung tito ko kasi choreographer noon sa GMA, dancer, nagtuturo ng sayaw. Okay. So nung pinakilala niya ako doon, ano daw talent ko? Sabi ko nag-freestyle, nagra-rap. No? So sino-shortcut ko lang. So nung pinakilala niya ako doon, yung manager na yun si Jeline Eugenio. So si Tita Jeline pinakilala ako, kailangan ng rapper ng Viva that time. Tapos doon na nagsimula. Pinasok ako sa boys and girls group na RPM dati hanggang sa nag-solo ko, nilabasan nila ako ng album with Lolita Carbon ng Asin. Yun yung Himig ng Pag-ibig, yung album ko na Dukha. So that was my first debut EP na album na nilabas sa Viva. Si Lolita Carbon? Carbon. Ano siya, no? Parang mga Folk rock. Parang sila Freddy. Parang Sampaguita. Kumanta ng yung banda na kumanta ng Balita, Himig ng Pag-ibig, Kapaligiran. Yan. Living legend. Tol, andun ka na. So, ibig mo sabihin, nung nagsisimula kang makinig ng hip-hop, mga Republic, mga... Ano ba yung mga early influences mo bukod sa mga Republic sa Channel 7 dati? Syempre, ang pinapakinggan ko talaga, ever since, no? Mm-hmm. Na artist, halos lahat ng kanta niya kabisado ko, si Sir Aris, si Glock 9. So ito yung era ng isang araw niya. Yung Biyernes ng umaga, pagkagising ko, pasok sa eskwela, nandito mag-get sang maljo na pipi ko. Diba? Tinanong ko sa kanya yan eh, kasi sabi ko, ang ganda ng track, kabisado ko rin, pero ang weirdo. Sobrang weirdo, ang gulo. So sabi niya kasi ganun minsan yung buhay daw niya na ang gulo-gulo daw. So pinagsama-sama niya na lang daw yung baga. Oo, galing no? Thoughts. Oo. So, ang fan na fan ako ni Glock 9 kasi sa storytelling niya eh. Yung isa siya sa pinahinahangaan ko pagdating sa storytelling na madali magkwento,
'di ba? Madali magkwento pero mahirap magkwento kapag ka nagra-rhyme na. Tsaka lalagyan mo ng mga matatalinghagang salita. Gano'n 'yun kaya siya makata eh. Kaya siya para sa akin siya talaga yung pinaka-makata sa hip hop scene. So tol, technically ang una mong mga influences Glock 9 lang talaga. Kumbaga doon ka Glock na 9 lang nagsimula. talaga eh. Oo, napapakinggan ko yung Rap Public dahil yun yung naririnig mo sa kalsada. Yes. Well, pero wala akong, syempre, squatter kami. Wala naman kaming pera pambili kahit pirata na CD o yung mga nasa palengke. So, pag gumagala kami ng mga tropa ko nung bata ako, syempre yun yung palagi mong maririnig, yung Rap Public, ganyan. Narinig mo sa daanan yan. Sa jeep, sa diba? mga jeep. Yung sila mga ganun. Basilio, sa jeep, tangina, so makakabisado mo yung mga songs kasi mayat maya mo naririnig sa kalsada. Yun nga yung sinasabi ko na parang hindi siya sobrang mainstream, 'di ba? Na katulad ng ibang music genre dati na katulad ng mga pop, ng R&B na madalas mong mapapakinggan sa radyo. Ito hindi mo mapapakinggan sa radyo pero maririnig mo sa kalsada eh. Yun yung sense ng hip hop talaga dati pa na kahit na walang mga mainstream media pero kaya talagang sumikat ng isang artist without the help of ng mga mainstream media. Ever since ganun eh, 'di ba? Actually sa totoong buhay nga nakatulong pa yung pirata eh, no? So, Oo, totoo. Anyway, so ayun yung pag-travel mo pala mula sa pakikinig lang dati, freestyle. Kumbaga ang sumunod na hakbang mo doon, putya, technically big label ka agad. Parang ganun. Walang ano eh. Kaya nahirapan ako. Ganun. Actually tol, hindi ako kumontes. Hindi kasi nung high school ako, school ganyan, tapos tambay. So pag tumatambay kami, hindi rin ako pala rapper talaga nun. Naging rapper lang ako kasi tinanong ako anong talent ko, anong talent ko. So rapper yung alam kong ginagawa noon pa. Pagdating sa band, hindi naman ako nakakanta. So nung pinakilala ka doon sa GMA doon sa ng tito mo doon sa managing team, kumbaga tinanong ka lang nila, kumbaga ipinasok ka doon, pinakilala ka for the sake of kung ano man. Kasi yung tito ko na yun, every time na pupunta kami sa lolo ko, yung libingan ng mga bayani. So, every time na pupunta kami sa punto sa lolo ko, papa nila, lagi nila akong pinagtitripan na, freestyle ka, tapos bibigyan ako ng 20-20. Yung, alam mo yung manghihingian yung mga tropa, parang caroling, pero mag-freestyle ka, freestylean mo to mga to. So, pag pinag-freestyle niya ako, tuwan-tuwa sila. And yun yung alam niyang talent ko. So, ito si Jilly Nueño, naghanap nga daw ng rapper yung Viva. And sabi niya, meron ako pamangking ko, tita, ito yung rapper. Ganyan. Doon nagsimula yun. Pero technically, hindi marunong ka lang mag-rap, nag-freestyle ka. Marunong ako mag-rap. Hindi ko siya puso. Ang pinaka-paborito ko lang na pinapakinggan kong sound trip ko, Glock 9. No? So, gets mo? Pero hindi ako rapper talaga that time. No? So, nung pinasok ko na siya, medyo mahirap para magkaroon ka ng street cred, syempre, lalo nung era na yon, that was 17 years ago, to be exact. So, ang hirap makakuha ng street cred doon kasi hindi ka naman visible sa mga kontesan, hindi ka naman ganyan-ganyan. Tapos biglang may album ka, tapos era ng flip-top yun, so di rin naman ako nag-flip-top. Tapos, hanggang sa, ang mga putok na putok that time nung pumapasok ako sa rap game, sila Abre. Yung mga putok na putok noon, sila Looney, yung flip top, yung actually yung buong liga, yung buong flip top, yung putok na putok noon. Nung pumasok ako sa scene talaga. So, ngayon, nung sabi ko parang ang hirap anong hip hop na pwede kong maambag, di ba? Hanggang sa binuo namin ng Viva yung show na Rap Sessions, konsepto ko. Yun yung Rap Sessions ito yung nasa cable dati, di ba? Oo, yung nasa TV, tapos in-upload nila sa YouTube channel nila. Yes. So, ako yung nag-isip ng concept and then ako rin yung nag-host. Tapos, in that way, nakababa ako ngayon dun sa mga co-artists natin. Ibig sabihin ng nakababa dun sa underground scene na hindi ko pa napupuntahan. Naabot ko na hindi ko pa napupuntahan talaga siya. So, shoutout din dyan kila Lux Breezy, sila Curse One, yung Breezy Boys, no? So, yan ang isa. Tapos si Kier Ferrer, ang isa rin na naging tuloy sa akin, yung Team Tambay, si Kier. Si Kier kasi active talaga sa hip-hop scene. Kumu-contest talaga yan. Siya talaga yun. Yung masamang tao? Si Kier. So, ngayon, magkasama kami nila Kier, punta namin sila Breezy Boy, sila Lux Breezy, sila Smaglas, nag-guest namin sa Rap Sessions, and sobrang dami, even Shanty Dope, nag-guest din doon. Sobrang daming artist, man. Sobrang dami. Kung mababalikan ng hip-hop ngayon ng makabagong panahon yung mga episodes ng Rap Sessions namin dati. In-invite mo rin ako dyan dati, kaso dati, di ba? Kaso masama ugali mo nun eh. Masama ugali.
Anyway, Joke lang, Gani. Baka maniwala sila. Akala in-stop talaga ni Tiny. So, sige, tuloy mo. so hanggang sa ginawa namin yung rap sessions, and then natutuwa ako sobra kasi ang dami kong natututunan, tapos namimit mo sila na yung skills nila, ang gagaling din nila. So yan, sila J-Skills, Mike Cosa, syempre, yung mga yan. Galing. So, kasi ang iniisip ko dito, kaya ka pinasok, so naghahanap sila ng rapper talaga, then ikaw, since yung tito mo, alam na nag-freestyle ka, ito na lang, pamangking ko. Ito, subukan mo to pag-audition. So, nag-audition ako kay Boss Vic. Pumunta kami Sino mga Viva. kasama mo nun na nag-audition? May mga... Pare yung mga taga-Wawawi. Kasi kailangan bubuo ng boys and girls group, parang Black Eyed Peas. Yun yung konsepto nila. Alright. Kaya matagal na rin tong ganito kong buhok na mohok. Yan yung RPM, sabi mo? RPM, RPM. Real Pinoy Music. Para siyang Black Eyed Peas. Parang ganun. Ano ba siya? Nag-materialize yung grupo na yun? O hindi na natuloy? Isang album lang. Tapos kasi ang kasabayan niyan, nauna lang ng 2 years yung girl group ni Nadine Lustre. Halos magkakabatch kami niyan eh. Nila Yasi Pressman. Sila na din yung that time yung Pop Girls. Tapos may isa pang boy group which is yung mga Accelerate. So yun yung dating SB19 ngayon. Parang ganun. So technically, tol, pumasok ka sa eksena bilang isang boy sa boy band. Parang ganun. Para siyang ganun, pero boys and girls eh. Ayaw nga pala, parang Black Eyed Peas. Hindi siya parang boy band. Pero yung approach sa boys, dapat mukhang boy band. Kasi yung approach sa girls, parang K-pop. K-pop talaga, technically. Kaya ginawang P-pop. So, ako yung rapper dun sa grupo. Okay. Ganun. So, eto na. So, under Viva to. Under Viva. Okay. Kasi sa Viva, alam naman natin na pagka signed artist ka dyan, minsan, siguro ito na yung introduction mo to films. Kasi, laging pagka-signed ka dyan, pinapasok ka rin nila sa mga pelikula, yung mga ganun-ganun. Matik. Doon nagsimula yung learnings ko when I got discovered by, Binibining Joyce Bernal. Sa acting. Actually, it's a series. Ito yung BFGF. Kami ni Kian Cipriano and Alex Gonzaga. So, buhok din ko doon. Ako si Jackson. So, ako yung Jejemon na rapper na ang role kasi ni Alex Gonzaga doon, Bisayang katulong. So, ako yung ka-textmate niya, tas amo niya si Kian Cipriano. So, yun yung unang-unang saba ko sa acting sa eksena. It was aired on TV5. Okay, gets. So, yun yung una ko. And yan yung simula sa halos 40 projects na nagawa ko sa pag-arte. Okay. Na hindi ako yung director actor ako. So that 40 different roles pare, 40 different roles. Guard, lahat men. So sobrang dami. So masasabi mo sa sarili mo na mas kasi hindi rin pwedeng tawaran yung lyricism mo tsaka yung pagiging rapper mo kasi ang galing mo rin na rapper eh. Thank you. Ang point ko, mas parang sa sarili mo mas lamang na artista ka talaga kaysa sa rapper, masasabi mo. Mga panahon na yun. Mga panahon na yun, oo. Kasi mas yun yung isa pang pandagdag ko sa racket ko para may pangkain eh. Kasi syempre, squatter boy ka, tapos sanay ka sa diskarte lang sa kalsada ng pangkain mo, di ba? Pero magkakaroon ka ng break na gano'n na may music, tapos mabibigyan ka ng chance umacting. So, ang talent fee ko pa that time pag uma-acting, 3,000 pesos. So, napakalaking bagay na sa amin nun. Yes. Pambayad ng upa, 2K. 2,000 inuupahan namin ni mama sa squatter eh. Yung 1,000 na yun, titipirin na namin yung pangkain ng buong buwan tsaka pamasahe ko. Okay. Projects. Brother, balikan ko lang ng konti yung sa squatter. Okay? Kasi, most of the fans at saka yung mga listener, casual watcher sa YouTube, halo na yan eh. Alam naman natin may mga basher na dyan, mga hater mo, ganyan. Gusto ko lang tanungin yung sinasabi mo kasi minsan may mga sinasabi na ginagamit mo lang yung salitang squatter para, alam mo yun, para masabi lang na ramdam mo sila. Alam mo yun, nakakarating naman sa'yo yun eh. Pero sobrang dami. The real question is, balikan natin yung
ng konti yung buhay mo dun sa squatters area na sinasabi mo? Kasi parang may narinig ako lines yata o sinabi mo na, alam mo yung dumudumi ka sa plastic, something like that. Oo, sa rap ko, sa squatter lifestyle na Tol, kanta kwento ko. mo nga ng konti yung buhay mo sa squatter at bakit nasa Oo. squatter kayo o talagang ever Oo. since ganun. Sige nga, Oo. Brad. Firstly, kailangan maintindihan muna ng mga tao kung ano yung ibig sabihin ng isang squatter. Yeah. Squatter, ito yung mga taong walang titulo sa lupa tapos magi-squat lang ng bahay doon ng mga barong-barong. Literal. Oo. 'Di ba? Oo, so magi-squat ka. So kami yung squatter na nangungupahan sa squatter. Ganun pa kalala yun. Wala kaming sariling lupa. So gaano kahirap yun? Isipin mo yun, Times. So ikaw yung nasa squatter na squatter yun pero mangungupahan kami doon. So yung squatter na yun nababayaran namin, ano yun? Walang inidoro. Saan So to? tatay ka sa plastic. Dito sa Area 5 sa may Quezon City. Sa may Muñoz. Muñoz area. Okay. Muñoz area. So may in-squat doon, tayo ka sa tapo mo sa water lily. Yung sa plastic. Yun ganong kahirap. Tapos umaasa ako sa pangangalakal ng pako dahil tambakan yun eh. May tambakan doon sa in-squatan. So may isang bakanteng lote ron. Alam mo yung yung roller ng pintura. Pintura. Aha. So, yung mga gamit na inaalis yun, tapos yun yung pinapangkalkal ko ng mga pako sa tambakan. Tapos iipunin namin yun, alambre, pako, tanso, mangangalakal ako. Pwede rin na kami manglimos, dyan sa buong Muñoz, mambuburaot kami, tatambay kami, tapos kung sino yung may sahod na mapera-perang tropang tambay na uutos-utusan ako, yun na yung bibigyan niya akong pera, ganun. So, nung nangangalakal ka noon, mula pagkabata to? Bata yun, tol, mula Dalawa bata. lang ba kayong airmat mo as an airpat? Dalawa kami ng airmats ko tapos meron siyang kinakasamang boyfriend that time. So technically tatlo. So lagi rin wala yon yung boyfriend niya. So technically halos dalawa lang kami ni mama palagi. Kasi mama mahaslin din sa kalsada, diskarte rin. Ganun. So bata ka pa lang, tangina talagang mulat na mulat ka na sa realidad ng Ganun, tol. buhay. Oo, ganun. Pero yung kabataan ko, hindi siya yung parang, syempre yung lugar na yun, given naman na pag nasa squatter ka, medyo hindi naman syempre hood yan eh. Normal na yung medyo may mga violenteng mga senaryo, 'di ba? Pero hindi ako yung taong gustong laging involved doon. So ako yung batang squatter na gusto ko talaga makaalis doon at maabot yung mga pangarap ko sa pagdiskarte o sa maghahanap ng trabaho pero wala kang mahanap na trabaho kasi yung ganun. Hanggang sa bata yun mula elementary hanggang nung graduating na ng high school, medyo kumikita na ako sa paraket-raket ko. Yun nga, from squatter, nagkaroon ka ng mga projects, ganyan-ganyan, di ba? So high school ka pa lang nung kumakana ka na dun sa medyo mainstream sa Viva Viva, high school yon. Oo, at saka squatter pa rin ako nun, kahit nasa Viva na ako nun. Squatter pa rin, tol. Oo, marami pang naka-witness nun yan. Si Kier, inabot niya pa yan. Hindi niya inabot yung elementary days ko na squatter na puro. Pero inabutan pa rin ni Kier yung squatter pa rin talaga. So palipat-lipat kami ng bahay kasi papalayasin ka pag di ka nakakabayad, di ba? Pero dun pa rin sa area na yon. Doon sa area na yon. Bago Bantay din, tumawid din kami dyan. So, iba-iba. Putang ina, solid. So, dami din nakakaalam yan. Ngayon ko siya nakwento ng buong detalye. Sa lahat ng guesting ko, wala pa yung buong detalye. Kaya gusto ko rin tanongin kasi alam mo naman, marami nagtataas ng kilay pagka... marami. Oo. Wala siyempre, yung airpods ko, yung tunay ko tatay, yun tisoy yun eh. Airmat ko, brown eh. So, paano tisoy? Pero Pinoy? Pinoy. Maputi. Na-meet mo naman? Na-meet ko daw 5 years old ako noon tapos patay na agad. So, lumaki ako lang tatay. I see. So, tol, paano to? Binabalansin mo nun habang nangangalakal kang gano'n, nag-aaral ka? Oo, elementary. Storo Hills. Yes, QC, ganun. Tapos, high school. Nag-high school ka, nangangalakal ka pa rin? O eto na yung nagmarakit ka na? Hindi na. First year high school, ibang diskarte na hindi na pangangalakal. So pambuburaot na. Tapos si mama nun kasi nakakuha ng trabaho janitress. So from discarding kalsada, quite some time nagkaroon siya ng diskarte na nag-janitress siya, nakapasok siya sa UDMC, yung United Doctors Medical Center diyan sa may rotonda. Doon naging janitress siya doon. Pero parang umabot lang yata ng mga few months yun eh. So balik discarding kalsada ulit airmat ko para mataguyod yung buhay ko. So medyo nung high school ako, medyo may hindi na ako nangangalakal.
may diskarte na si mama. Si mama na lang doon may diskarte. Tas kumbaga kung ano yung marakit mo, tumutulong-tulong ka na lang sa pagbigay. Yon sa pambuburaot, sa, alam mo yon mga ganun lang. Kung anong diskarte sa ano. Ang ganda rin na nalaman kasi literal na literal na kung nasan ka ngayon, puta talagang pinaghirapan mo rin talaga siya. Di ba? Isipin mo ngayon, yun nga, ulitin ko yung sabi ko sa'yo, tayo, isipin mo yung squatter, sa sobrang wala kang pera, yung squatter, mangungupahan ka doon. Oo, parang puta, isipin mo. Di ba, mas may pera pa yung squatter kasi meron siya nakuha lupa pampagawa ng barong-barong gago. Yun nga yung point Parang puta, squatter na ako. Nagpaupa pa ako. Parang gano'n yun. Gano'n ka ka-hustler nun? Hindi na. Diba? Ganon. Nakuha mo ng libre. Nag-squat ka na lang. Pinaupahan mo pa. Oo, ganon. Tangina ang wild. Crazy. Crazy yun. Nung narinig ko kasi yung dumudumi sa plastic, putang ina, hindi siya nawala sa utak ko Kasi, ako syempre hindi ko naman siya naranasan. Pero ang point ko, parang tangina, araw-araw dumudumi yung tao. So, araw-araw nyo siyang ginagawa. Yun, araw-araw yun, tol. Ganon. Grabe rin pala talaga. Merong rapper na nakakaalam niya, nakasabayan ko sa Area 5. May Est Barrio Familias. Yan yung mga kababata ko noon. So, inabot nila yun. Yung Est Barrio Familias na yan, it's yung ibang miyembro doon na, yun, mga underground rapper talaga. Mga kaibigan din ni Smaglas yun. Kaibigan ni Smaglas, literal, nakakasama niya sa contest. So, kaya din naging magka-close kami ni Smaglas kasi may mga mutual kaming ganun. Nung nag-guest ko siya sa rap session. So yun yung mga living witness na talagang doon ako nakatira sa squatter. Yung mga yun. Natuwa tayo ako sa plastic. Yung mga yun. Kasi ganun talaga yung pamumuhay doon ng mga panahon na yun. Oo. Kaya yung sinasabi mo na ang daming hindi naniniwala. Minsan hindi ko naman kailangan ng paliwanagan sila lahat kung ano yung iisipin nila. Parang para sa akin lang mas personal na fulfillment yung parang natupad yung gumana yung pangarap ko, natupad siya. Yun na lang yung lagi kong sinasabi at hindi ko siya pineflex na parang okay dati ako squatter, parang bragging rights ko to, squatter ako, so maangas dapat ako kasi I'm from the streets. Hindi siya parang ganun What I'm trying to say is, kaya ako siya mayat-mayang sinasabi ng ganun, pero hindi ko pinuprove na kailangan maniwala sila lahat para paliwanagan ko. Sinasabi ko yun para makapag-inspire din sa mga kasamahan ko at sa mga kapwa ko squatter na nandun pa rin sa squatter. Na hindi abang buhay tol, nandyan kayo. Basta gagalawan nyo, mangangarap kayo, kikilusan mo. Actually, simple nga lang yung mga bagay na ginawa ko noon Tinrabaho na lang, kusa nang gagalaw yung katawan mo Pero number 1 lang sa akin, magdadasal ka. Gabi-gabi, walang palya yung pagdadasal ko, Tynes. Pangalawa, pagkatapos ng pagdadasal, mangangarap ka. Yan, dalawa lang yung pinaka-susi dyan Kasi automatic na yan, magsusunod-sunod, magugulat ka, bakit ganyan yung nangyayari sa katawan mo, bakit bakit parang ganado kang magtrabaho. Well, in reality, mas mahirap pa rin yung trabaho ng mga ibang manggagawang Pinoy, di ba? Ng mga laborer na sobrang nagko-construct. Mas mahirap pa rin yun So, dalawa lang kailangan mo, magdadasal ka, pangalawa, mangangarap ka, tas hayaan mo na mag-flowing yun. Yun yung pinaka naging susi ko Yun yung naging sauce ko Kaya pag may nagtatanong sa akin, tol, ano yung success story mo, ganyan, and tao ang maglalagay kung ano yung sukatan ng success sa kanya. Kung gaano kalaki, ikaw maglalagay ng sukatan nun Everyone can be successful, di ba? Basta lalagay mo ng sukat kung paano. Di ba? Sa bagay. Tama naman yung mga sinabi mong yun. Kumbaga, parang hindi naman mag-work lahat yan kung nakahilga ka lang din Wala. Kahit anong pangarap at dasal mo, kung hindi mo naman talaga kikilusan, wala din. Pero yun yung maganda doon na nagiging automatic siya, Tynes. Feeling ko kaya maraming tamad kasi baka wala yun. So pwedeng wala yung dasal, sige. Baka wala yung pangarap kaya siya tamad. Kasi ang taong may pangarap, puro dasal lang, no? Puro dasal lang. Ang taong may pangarap tol, hindi yan tatama rin, never. Para sa akin yun Never tatama rin ang taong may pangarap kasi automatic yun. Kapag may pangarap ka, automatic kusang gagalaw. Kung purong puso yung pangarap mo Hindi yung parang pangarap na once lang. 'Di ba? Na gusto ko to, gusto ko 'yan, gusto ko ng ganitong gamit. Hindi Yung pangarap, ano yung pangarap mo? So, yun yung una Ano, 'di ba? Ano yung pangarap mo? Tapos magugulat ka sa katawan mo kasi may pangarap ka. Anong gagawin mo next noon? Di gagalawan mo yun. Nang masaya ka. 'Di ba? Tama. Ganun. So kaya may mga kaya marami feeling ko na nandun pa din feeling ko kasi yun yung baka kulang na sa pangarap, kontento na sila. Which is di mo rin sila masisisi. Nawalan na sila nun.
O Nawalan pwede na sila ring- nun. Pwede ring Nawalan na. lack of opportunity rin minsan. Yun nga, kaya nakontento na lang sila, tanga na pwede na to. Kasi walang opportunity, nawalan na nga ng pangarap. Yes. So hindi mo rin sila pwedeng sisihin kung bakit din sila mahirap. Kasi wala nang opportunity, ba't pa ako pangangarap? Tangin ng buhay ko, wag na lang. Kaya ako pumapasok ngayon sa eksena na lagi kung sinasabi yun na ganito yung buhay ko, ganito yung buhay ko, baka pwede rin mangyari sa inyo, baka sakali, ma-inspire kayo, wag kayo susuko. Tama. Ganda nun. Ang ganda nun. Sa lahat ng nanonood, sana may makuha kayo doon kasi ano siya talagang, alam mo yung food for the brain talaga yung mga sinabi mong yun kasi legit yun. Galing. So tol, balikan ko lang ng konti yung pagiging artist mo. So basically, hindi ka, kumbaga, ginawa ka na lang na rapper. Let's say. Oo. Kumbaga, lab-made kang rapper. Technically. Diba? Hindi ka kasi typical na storya ng rapper eh. Yung nagko-contest. Ganito. Underground, may crew, may grupo. Even si Sir Glock may ganun, di ba? May street cred yan si Sir Glock na. So may grupo siya dati, contest, di ba? So may lahat halos ng rapper may ganun. Ako wala, men. Wala talaga. So, parang kang diamante na ginawa lang sa laboratory. Parang ganun. Oo, parang ganun. I see. You can say that, yeah. Okay. So, yeah. Pero, eto na. Unti-unti, syempre, nagustuhan mo yung culture eh. Yung hip-hop culture, yung pagra-rap. Kasi, Sobra. you even suggested rap session sa Viva na na-approve nila na parang with the help of your friends, kagaya ni Kears, ganyan. Na ano siya eh, kumbaga nag-materialize siya, na-execute mo eh. Kasi umabot ng ilang season yun, di ba? Oo, oh my God, 5 season yata. Tagal! Ang tagal! Ang tagal! Pare, tas putyam, nagbi-million views yung mga kila J-Skills. Oh my God, ang dami. Nagbi-millions of views sila that time. That time, nagsisimula pa lang si Shanty Dope eh. Ganon. Kasi sabi ko, nung nakita ko yung rap sessions, hindi pa kita kilala nun, nakita ko yung rap sessions, sabi ko, putang ina, may ganito ah. Sabi ko, sino tong nag-host na to? Sabi ko, saan ka? Saan galing to? Hindi ko to nakikita sa mga gigs ah. Exactly. Yun yung nasa utak ko. Sabi ko, putang ina, sino tong hayop na to? Bakit may show siyang ganito? Bakit may show siyang ganito? Totoo yan, Tol. Diba? Kasi kung I'm sure yung mga nag-guest sa'yo na hindi ka kilala o yung mga nakapanood din nun, nag-iisip na, putang ina, sino to? Bakit parang sa lahat ng artist, bakit siya yung kailangan mag-host ng ganitong klaseng Totoo. Diba? Totoo. So ayun, now it makes sense na parang kasi under ka ng Viva at may skills ka sa pag-freestyle, sa pagra-rap. So kumbaga in-enhance na lang nila lahat. Nandun na yung gamit, nandun na yung lahat. Gets no? So ang galing nung ano. So kumbaga streetwise, literal na naranasan mo talaga yung slums. Literal. Siyempre. Oo. Sa music life naman, talagang hinubog ka para gawin yan. Oo. And inaral ko din talaga siya, Tynes. Kasi kahit yung art ng yung parang, may multis pala, may wordplay pala. Dapat hindi one syllable lang para mas okay pakinggan. Inaral ko siya. Kaya alam mo, naging parang eskwelahan ko rin yung flip top pag nanonood. Kasi doon ko siya natututunan. So, inaral ko din talaga na kasi hanggang sa minahal mo na. Totoo. Ganon. Yun sa akin yung rap game. Ganon. Galing. Kumbaga, kaya natutuwa ako, kaya nagagalingan ako kasi ibang ano naman to eh. Ibang storya naman ng pagiging rap artist. Kasi ang usual na nag-guest ko at ang usual na story ng rapper ay pare-parehas. Ito yung storya namin. Pero yung approach mo sa rap game ay iba rin. Iba. Diba? Dala-dala mo yung experiences na naranasan mo nung bata ka at yung talagang literal na naranasan mo. So, kaya yung mga sulat mo, talagang masasabi mong heartfelt at totoo. Diba? Sulat yun. So, yun nga, ilalabas ko yun sa album. Kasama yun sa album ko, hindi ko pa naaasikaso talaga sa last album na nilabas ko. Parang isang music video pa lang yung nagawa ko sa sobrang daming ginagawa. Tynes, grabe.
So, hopefully, itong year, bago matapos yung taon, maisa-isa ko lahat yun magawa ng music video. Hindi ko pa Ayos. na-promote. Yun, ganun. Pero tol, ito, medyo gugulong na tayo ng konti. Mhm. Prior to Team Tambay, wala pa yan. Dito muna tayo Wala pa. mag-ano. Nakailang album ka? Solo album, first is yung Dukha with Viva. So yun yung with Lolita. Tapos nung pandemic, before pandemic, yung Vision 2020. So, tapos yung ngayon, nung content creator na ako, yung Republika ng Tambay. So tatlong album. Technically, tatlo. Okay. Mhm. Naalala mo nung pinuntahan kita sa somewhere sa Quezon City sa Scout, ano yun? Scout Madrid yan. Madrid yan. May studio tayong pinuntahan doon, which is yun yung American, sabi mo, yung dating Yeah, American. yeah. Under siya ng Viva. Kasi, Viva. may ginawa tayong something no, nag-record tayo o what, ay, nag-shoot tayo. Tapos, kinuwento mo sa akin doon, kasi nakatira ka malapit lang somewhere. Doon, Sa kanto nun. Doon mo unang sinabi sa akin na ang pundasyon mo talaga ever since is Glock 9. Yun talaga yung pinapakinggan mo and all. Tol, nagkaroon ba ng chance na maggamit kayo ni Glock 9 or kausap? Alam mo, ito sa mga hindi nakakaalam tol, as in lahat ng mga mall shows niya halos, di man lahat. Siguro mga 5. Lalo yung mga kwento ng Makata niya. So, pumipila talaga ako kasi meron na akong pera pang pamasahe. Kumbaga, kumikita-kita na ako sa rap sessions kahit pa paano sa Nakita kita doon. talent. Naalala mo yung launching nung album niya. Actually, ito yun. Pinakita ko sa kanya to. Ito, pirmado to. Ito to. Ayan! Liham at lihim. Sa Yan ba yun? Eastwood. Oo. Sa Eastwood. Nakita kita doon sa backstage. Oo. Doon mo ako niyaya sa rap sessions. Rap sessions. Oo. Grabe times yung utak mo Oo. Kasi sa dami mong ginagawa ngayon Garling Kasi umalis ako doon sa backstage. Kasi hinataka ako doon ni Sly Kane eh. Dito ka. Oo. Umalis ako Blaze and kasi Kane, my God. mas gusto kong pumila. Pumila ako doon sa fans para makapagpa-picture at pumirma kay Glock, magpapirma. Ganun. Yun talaga ang Glock 9. Dapat, deserve niya talagang pilaan talaga. Di ba? Yeah. So going back sa tanong ko, nagkaroon ba ng chance na kayo ni Glock? First meet namin, pumila ako. Hindi niya ako kilala. Tapos, second ulit, pumila ulit ako, parang papapirma ng poster. Tapos yun nung may rap sessions na. Hanggang sa, pagka may mga show siya, nakakanood-nood ako. Na-invite ba siya doon o hindi? Dahil sa label restrictions? Rap sessions, hindi siya inabot doon. Tsaka parang yung rap sessions that time, limitado ako limitado ako na hindi sapat yung access ko para makapag Glock 9. I see. Parang ganun. Yeah. Ganun. Okay. Yeah. Kumbaga meron, nakakausap mo siya pero di kayo close, di ba? Mm-hmm. Di ba? Di mo pwede sabihin na parang, kuya, halika. Di, mag-FC ako. Ayoko yun. Ganun kataas yung respeto ko sa kanya. Totoo ganun naman. Ganun. Tol, balikan ko lang yung naging kwentuhan natin dati nung pinuntahan kita sa American. Pwede ba natin pag-usapan yung na-aksidente ka, yung inopera, yung ganito mo? Ano ba nangyari? Oo. Wala, aksidente sa motor yun, gawa ng kalasingan. Oo, ganon dito. Pero hindi yun yung mga major ko. Though, isa yun sa muntikan na kasi warak na warak din talaga yun. Nagkaroon ako ng stitches dito sa baba. Pero yung pinakasagad ko, yung nagkasakit ako yung AV malformation, yung recently lang, na parang, hindi recent, parang last 2 years ago. So yun, medyo 4 major surgeries yun Yun ang sabi ko, lahat dinaanan ko, karoon ka anxiety, kumbaga natakot ka sa tao, kasi syempre, isipin mo, yung katawan ko, from 80 kilos down to 59. Mm-hmm. Sobrang payat ko nun. Tas hindi pa ako makashoot masyado ng tambay serye. Hindi ako makapag-content. Kaya grabe yung stress ko nung time na yun. I see. At least you're doing okay na sa health mo. Nakabawi.
Yun. Nakabawi. Tol, eto na. Unti-unti na tayong papatagos sa pagiging content creator mo. Kasi there was a time na parang medyo lumaylay din yung pag-aartista mo at some point. Tapos biglang nagre-release ka pa rin naman ng mga single, pero admittedly hindi na rin siya ganoon kalakas pumuputok. Hindi talaga eh. Parang sabi ko nga, hindi ko naman siya tinitigilan. Hindi ko tinitigilan araw-araw. Tas, in fact, ginawa ko pang halos once a week may music video ko, yung mga one take. Yung mga real talk. Sinisipagan ko talaga. Hindi, ang mindset ko noon, hindi, sasapol din to. Tapos hanggang sa magpa-pandemic na, magla-lockdown na. Tapos tutuloy ko pa rin to. Sabi ko, wala namang gig pagka may sumapol dito. Sabi ko, paano kaya kung yung mga real talk ko, na mga sinusulat kong real talk na rap, katulad ng mga judgmental, ng mga magkano, sabi ko, gawin ko na lang kayang real talk to na monologue, a-acting ako. Hindi pa ako mag-iisip ng rhyme, freestyler naman ako. Tapos i-freestyle ko lang lahat ng sasabihin ko, wala akong susulat. Yeah. Freestyle lang. Di ba, yan. Grabe naman manghusga, no? Porket marami akong tato, di ako makakakuha ng trabaho. So parang ganun. Nagawa ko siyang on the spot. Sumapul. Uy, sabi ko, tapos that time, hindi pa putok na maraming content creator sa loob ng Facebook. Ang marami, lahat nasa YouTube yung ginugol eh. Di ba? Hindi pa ganun kakilala na may monetization ng Facebook. So, mangilan-ngilan lang kami content creator sa Facebook that time. Konti. Tapos, sabi ko, puta, okay to, real talk, pang. Ito yung character mo na rin na Robert na lagi ka may na Robert, yes. nag-a-apply eh, di ba? Oo. Hanggang sa, sabi ko, baka tanggal umay man lang, sabi ko, dapat may kasama ako dito. May nabanggit ako na pangalan, Balong. Hindi pa nakahanap yung character na Balong ha, pero may nabanggit ako kasi nga freestyle, di ba? Yung tropa ko doon, ang damot, parang ganyan. Pag ako nagbibigay, pero pag sila may pera, ayaw magbigay sa akin. Yes. Lalo na yan si Balong, tumama sa video karera, hindi ako binibigyan ng pa-jek-jek. Parang ganon. Tumama sa video karera, hindi ako binibigyan. Nabanggit ko yung pangalan na Balong. Hanggang sa na-meet ko si Buddy, na mekaniko sa Timog at Kamuning. Okay. Inayos niya yung sasakyan ko. And to cut the story short, siya yung na-discover ko para maging si Balong na binigay ng universe, mekaniko. And yun, doon na nagsimula yung burautan, tanggal umay sa monologue ko. Kasi pag puro mukha ko yung nakikita, baka may ganun ako sa business side to sa marketing side. Na baka maumay sa akin yung tao. Sabi ko noon, as a content creator, sabi ko, baka maumay sa akin. Isipin mo, araw-araw mo makikita yung mukha ni Pio Balbuena sa internet, kahit maganda yung topic niyan. May umay yan di ba? So sabi ko, hindi, tanggal umay, kailangan may kasama ko rito. Gagawa ko ng parang palibhasa lalaki. Parang Home Along the Riles. Pero hindi ka magpa-vlog, yung hindi ka mag-hello guys. Kasi parang ginawa ko rin dati yun, hindi sumasapul din eh. Sabi ko, gawin ko to comedy skit. Total 40 ko rin umacting. Boom! Sumapul! Yun na, doon na nagsimula yan hanggang ngayon. Yun na, gumulong na yung... Gumulong na, sumapul. Then binitbit ko lahat ng mga kayang gustong sumama at gustong umacting. Yan na. Nakilala na iba't ibang characters. Sila Buboy, sila Kaloy, yung mga OG ng Team Tambay yun na nasa serye. Bulldog. Yung mga, diba? Sila Bulldog. Si Bulldog, sila Boy Turok, si Damulog na ginampanan ni Kiers. Cocomelon. Si Mata. Yun, hanggang ngayon, gumugulong pa rin hanggang ngayon. Si Jumbo. Nandito siya ngayon. Jumbo! Eto, si Jumbo. Makita ka dito. Sige. Ayan. What's up? So, si Jumbo. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Eto. Pag-usapan natin ng konti yung Team Tambay, tol. Kasi alam ko, nagkaroon kayo ng parang bootcamp dati dito sa around Batasan na bumaba pa ako nun sa inyo. Pinuntahan ko kayo doon. Tapos, may kanya-kanyang kwarto si Balong, may kwarto sila Kiers, may ganun kayo dati. Dati. Tapos yung pinaka setup ng tindahan dito sa may bandang kanto, bandang gate na eh. Oo, classic yun. Kaya ko siya nalaman kasi lupa siya nung Brad din. Brad din pala may-ari ng lupa na nirentahan nyo nun eh. Solid. So, ayun. Pumunta ako doon.
Tapos nag-shoot na rin tayo doon ng Tambay serye na nag-guest ako. Yes. Oo. Yes. So tol, paano 'yun? Anong pakiramdam nung kasi technically ikaw ang nag-handle sa kanilang lahat nung mga time na 'yon. I mean, hanggang ngayon naman. Pero nung time na 'yon, paano hindi ba magulo kasi kanya-kanya sila ng pagkatao tapos pinagsama-sama mo sa isang bahay. Magulo. Masakit sa ulo, magulo. Nag-aaway-away sila doon. Yun ang reason kung bakit binuwag ko yung Tambay House. Mhm. Sabi ko, mas better yata magkanya-kanya kayo ng mga bahay. So naghiwalay sila, si Mata, si Balong, si Kier nagkaroon ng sariling kuta. Kumbaga kanya-kanya silang mga bahay na. And mas gumana kami. Kasi mas miss namin yung isa't isa na lumalabas yung kulit that time na pag magkikita kami para mag-shoot. Excited. Mas excited, plus Ah. nakakahaslin sila, hindi sila lock-in, na nakalock sila dun sa okay, Team Tambay lang. So, mas nakaka-progress sila. Mas Mhm. masaya. Mas gumana kasi ang hirap pala ng gano'n, yun na pagtanto ko na pag samasamahin mo syempre pare-parehas mga lalaki na matitigas ang ulo medyo. Hindi naman, syempre magkakabanggaan yan, magka-clash. Syempre pag nasa isang bahay, iba-iba na ugali, 'di ba? May tamad diyan, may masipag diyan, burot lagi yung masipag, yung mga gano'n. Totoo naman. 'Di ba? So Ganun. yung doon nag-start yung nahasa yung skills mo sa script writing, sa directing, hanggang gumawa ka na talaga ng mga pelikula like mga short film. Bakit mo siya sinugalan? Like, puta, gagawin ko to. Mag-short film ako. Parang ganun. Sugal lang din ba ulit to? O kumbaga talagang Sugal. dream mo maging Alam mo, director? ginagawa ko siya out of dahil gusto ko yung ginagawa ko, masaya ako sa pag-direct at dun sa nagagawa ko. So in reality, hindi ganun ka laki yung balik nung nagsisimula. Aha. Hanggang sa, sabi ko, pinasukan ko pa rin ang business side na kailangan ko tong magawa. Kasi kaya ko naman pa, I think, kaya ko pang gumawa pa ng mas quality pa dun. Okay. Mas production na madami, magandang production, high net na location, talagang kayang pumalag talaga, na na mas may igagrabe pa, kahit sinasabi ng iba, grabe naman na kahit papano, no? So, kailangan kong pasukan ng business side to para maipagpatuloy ko kasi may perang involved. Yes. Siyempre, paano gagalaw yung mga tao mo kung wala kang papasahod? Ngayon, sabi ko, gawin ko to lahat, ako lang mag-isa. Try ko. Ako lahat mag-isa. Editing, shooting, ganyan. Okay, kaya. Doable. Hindi na sa sacrifice yung quality dahil na-investan ko yung gamit, tas pinag-aralan ko yung editing, color grading, putol. So, wag na tayo doon sa technicals. So, gumagana na may bumabalik na pera kasi ako lahat gumagawa. Walang kailangan pasahurin. Okay. Diba? Ang papasahurin ko lang, abot-abot ka ng honorarium fee ng artista mo. Artista mo. Siyempre, sabi ko, okay, tumatabo na. Kumikita naman. O kuha tayo ng editor. Kuha ko ng editor. So nakagaan. Hanggang ngayon, isa lang editor ko. Meron mga isa, mga trainee. So hanggang ngayon, isa pa rin. So ngayon, may balik. Pero, kung gagawin ko yun na pang grabehan talaga na itotodo ko, number one, babagal. Number two, hindi na okay for business. Kasi kailangan makapagpaikot ako ng pera. Yes. So, awa ng Diyos, kailangan kong ipaglaban yung storya na lang. Okay. Kasi minsan naman times kahit yung cellphone mo lang mismo yung gamitin mo, kailangan yung, balikan ulit natin yung kay Sir Aris. Doon ko siya idol. Isipin mo paano ka magkukwento. Paano ka magso-storytelling ng makata tapos nagra-rhyme. Diba? So sa akin, hindi lang 3 minuto yung luwag para magkwento sa storya. Kasi sa short film, minimum at least 8 minutes to 30 to 45 minutes. Pagka 1 hour kasi, 1 hour 10 to 2 hours, ano na yan eh, hindi na short film. Full length na. So, kaya ko mag-full length, kaya kong todohan, problema ba, baka bumagal. Syempre gusto ko rin i-enjoy yung pagiging tatay. Yes. Na maraming oras sa anak mo, di ba? Mahal ko yung ginagawa ko, masipag ako, pero syempre kailangan kong balansehin na ngayon yun dahil iba na
Iba yung gutom mo noon sa gutom mo ngayon may anak ka na. Iba-ibang level ng gutom yun at kung ano yung dadaanan mo eh. Mm. Di ba? So, okay, kailangan ko palang balansehin. Magne-negosyo nga pala ako kasi meron na pala akong anak. Yes. Okay, pero nandyan pa rin yan. Babalikan ko pa rin ulit yung pag-music, babalikan ko pa rin ulit yung paggawa ng pelikula dahil bread and butter din yan. Pero mas kailangan kong payabungin yung mas gagawa ng pera. Yung mas money generating na hustle. Yun, ganun. So hanggang sa, okay, nagugulat na lang ako. Siyempre, it takes a team din para maging posible siya na inunti-unti ko yung team. Tinrain ko sila, no, na naniwala sila sa mga pangarap ko, nakasama rin naman sila. Pag naabot lahat ng dulo, na okay na ako, pwede na ako mag-retire. So, naniwala sila doon and hanggang sa ngayon, awa ng Diyos, nagagawa namin ng maayos. Mapapelikula, music video, yung production team namin na in-house, well-trained. Okay. Talaga built sila. Grabe rin mga pinagdaanan namin doon times. Akala nila, ganun lang kadali yun. Ang daling sabihin, ang daling ikwento, pero yung syempre, nandyan yung mga stress, yung mga papagalitan mo sila, yung pag-train mo sa kanila na parang kailangan matuto talaga sila. Yes. So, yung emosyon, mga halo-halong emosyon na yun, na lahat na lampasan namin and now we are here kahit papaano. Ang galing. Ganun. Tsaka, pag-usapan natin ng kapiraso si Mata, tol. Kasi si Mata ay isa sa mga nag-audition sa'yo dati. Not lead. Grabe Nagpasa. career ni Mata. Ah. Grabe. So, ayun, rest in peace kay Mata. Pero, yun nga, tol. Gaano ka, ano yung impact nung inabot si Mata ng ganun hanggang sa nawala siya? Paano sumapul yun sa team? Di ko alam paano namin i-handle. Lalo yan, sila Turok, nung nalaman nila. Siyempre, iyakan kami. Mga kanya-kanyang iyak at iyak nang magkakasama kami. Yan, sila Kier. So, lalo si Bambam din, kasi best friend niya madalas kasama. Mhm. Ang nakakainis nun, kaka-recover ko lang sa sakit. Ah. Nakabalik na ulit ako sa shooting. Nakakapagpatawa na ulit ako. Kasi hirap magpatawa pag mabigat yung dala mo, di ba? So, nakakapagkwento na ulit ako. Nasasanay na ulit ako sa tao. Makisalumuha sa tao. Unti-unti, nakasasanay na ulit ako makisalumuha. So, after 2 months na unti-unting nasasanay na ulit ako makabalik galing sa 4 major surgeries at stress and anxiety. Nasa church kami ni Ira. So, bago tayo dun sa church, nagsushooting na kami nila Mata. Sabi ko yung character ni Mata, energetic, di ba? Palong-palo kunyari. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsi Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. Sabi ko, bakit parang lasing ka? Pinapagalitan ko siya. Hindi ka ganyan umakting, wag mo akong ina-attitudean. Ginaganon ko siya. Hindi normal yan, wag mo akong actingan ng ganyan. Tapos tahimik lang siya. Tapos, sige, sorry, isa pa, direct, sorry. Kasi si Mata, napakataas, marespeto sa akin yun eh. Talagang lahat ng tinuro ko sa kanya, wala siyang tinapon. Sinunod niya na, sinobrahan pa. Ganon siyang tao. Ganon yung level nung paniniwala niya sa mga pangarap ko. Pangarap para sa amin. Hanggang sa, sabi ko, nag-shoot ulit kami. Sabi ko doon sa kinakasama niya, si Mary Joy. Sabi ko, Mary Joy, ipa-check up mo nga to, hindi normal yan. Ako ang nagde-direct dyan, alam ko may mali. Check up mo. Tapos pina-check up siya. Pag-check up, antay kami. Wala daw, wala naman sakit. Walang sa dugo, baga. Kaya yung overall check up. Walang sakit, tol. Healthy. Okay. Sabi ko, hindi pwedeng healthy. May mali talaga dyan eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa pa, sige, gastusan ko tayo. Pa-CT scan nyo. Okay? So, sabi niya, di, may pera si Mata eh. Ay, pera, di, direct kami na. Sabi ni Mata, ayaw ni Mata. Ganun si Mata, ma-pride. Sabi ko, sige, pala kayo, basta i-CT scan nyo. Okay, CT scan. So, eto na, nasa church na kami ni Ira. Yung church kami. Habang nasa church, nag-pop up yung message ni Mary Joy. Direct lumabas na yung resulta. Tapos following up ng message niya, yung resulta. Meron siyang leukodystrophy direct. So, hindi ko alam paano magre-react. Hindi ko alam kung ano leukodystrophy. Nag-search ako. Pag-search ko ng leukodystrophy, walang lunas. Nakakamatay. Bumuhos yung luha ako dun sa church. Nakakatawang galing ng Diyos, no, kung paano niya kanya kakausapin. Tapos inaaway ko yung Diyos nun. Ano gusto mo ipaintindi? Kakalampas ko lang sa sakit ko. Kaya pa lang ako nakakabalik. Tapos nasa church ako nun. Tumakbo ko, malis ako ng church. Bad trip ako eh. Tapos pagtakbo ko,
Pumunta ako sa van, nandun yung driver ko. Ako ng van, umiiyak ako. Kitang-kita ng driver ko nun, no? Umiiyak ako, sagad-sagad. Tapos paglabas, okay, kailangan ko to i-handle, kailangan ko tumayo. Kung paano ako lalapag sa team, kung paano ko itutuloy yung tambay cup, paano ko sasabihin sa team na may sakit siyang ganun, paano yung flow ng announcement na ng ganito, ganyan, paano mamimaintain yung negosyo existing ni Mata para sa pamilya niya. Ang sakit, pare. Sobra. Apektado kami lahat. Ang hirap magpatawa. Bihira na kami magsama-sama. Natakot akong makapag-discover ng bagong artista. Na baka mamaya makadiscover ako ng bago. Mapamahal ulit ako sa kanya. Magkaroon ulit ng attachment. Tapos kukunin lang sa akin. Nang ganun lang. So natakot ako, lumelo ako, pitik-pitik na lang, parang alam mo yung feeling na minsan mararamdaman yun ng mga co-creators ko na mga co-creatives na hanggang sa parang naging negosyo na lang tuloy, tinanggal ko na yung puso sa pagpapatawa sa pag-acting, na parang kailangan ko na lang tong i-sustain kasi ako yung nagsimula ng ganito. Kailangan ko na lang tong i-sustain kasi ako yung kailangan kong yung pressure sa ulo mo na parang okay, kailangan sinimulan mo to, hindi ka pwede mawala dito sa mundo na to. Kumbaga, Hindi kailangan mo na pwede. siyang gawin. Kailangan ko na lang siyang gawin kasi kailangan ko i-maintain yun, nandun ka sa top. Yes. Naging ganun, tas siguro, iba yung Diyos, Tynes, iba siya kung paano makipag-usap. So, ang sakit, ang hirap, kung paano mo pagsasabay-sabayin yung lahat. And then, tinitignan ko yung mga anak ko. Nagbigay ako ng maraming oras sa kanila. Tapos hanggang sa sinabi ko, okay, kailangan ko lumaban. And, nung lamay niya, buong gabi, andun ako gabi-gabi. Nakita ko yung pagmamahal ng tao sa kanya sa Payatas. Nakita ko yung pagmamahal ng mga taong kamag-anak niya rin na first time ko lang na-meet, mga malapit na kaibigan niya talaga. Kasi ako, bago lang kami magkakilala ni Mata, nasa 5 years pa lang. So nakita ko yung mga malalalim na pamilya niya, malalalim na mga nakasama niya dati. Nakwento sa akin. Hanggang sa na-realize ko na parang kailangan mo talagang gawin yung mga bagay, Tynes, na magpapasaya sa'yo ng... Kasi anytime hindi mo masasabi. Mismo. Yun yung na-realize ko na mas lumaban pa. So, tinignan ko yung anak ko, tinignan ko si Matas doon sa kabaong niya. Hanggang sa, palag, bigyan mo na lang kaming guidance. Kumbaga, ano tawag dito? The show must go on, sabi nga nila. Ganun. Kasi maraming umaasa sa'yo. Hindi na para sa'yo para doon sa mga umaasa sa'yo. At si Mata, Para by the sa way, mga nanonood. Si Mata, by the way, rapper din si Mata bago kayo Rapper din. Rapper din siya. Dami niyang rap. Nung lamay niya, narinig ko lahat. Kasi hindi ko napapili lang yung mga pinaparinig niya sa akin, yung magaganda lang. Pero nung nandun nung lamay niya, lahat napakinggan ko. Grabe. Tol, rest in peace, Mata. Medyo malungkot yung part ng istorya na yun. Pero yeah, Sobra. kailangan talaga nating, one lesson learned doon. And ay masaya move ako, Tynes, kasi dito ko siya nakwento on. sa'yo. First time na okay na ako. Sa bagay. Masaya. Kumbaga, First time ko yun makwento. Parang kumbaga nangyari siya pero kumbaga nalampasan din ng team. Kumbaga yung bigat. Nalampasan na. Oo. Galing. Tol, eto na. Medyo papunta na tayo dito sa tambay as a team. Hanggang naglabas na kayo ng mga merch. Sa pagkakaalala ko, pandemic, wala pang team tambay no. Naglabas ka ng merch. Anong brand yon? Yung may face mask pa, yung sinuot ko pa yung bandana. Prevention. Classic. Oo. Di ba? The hustle must go on no? Yeah. So, tinuloy mo kasi mga chong, sa mga hindi nakakaalam, kaya sobrang grabe humasel to si Pio, mapa merch o mapa ano man. Kasi bata pa lang to. Wala pa mga ganyan-ganyan. Tangina, networker talaga tong tao na to. Yeah. So, ang daming kami ni Dikoy. Mismo. Kami ni Dikoy. FTD days. Yeah. Classic. So, yung mindset ng pagiging negosyante. Rest in peace din, Kuya Dikoy. Yeah. Yung mindset ng pagiging negosyante, talagang nakay Pio. Bukod sa magaling na artista, director. Eto, nung naalala ko, nung tumawid na yung Tambay merch, unang-unang labas ng Tambay merch ay sombrero muna. Unang-unang sombrero. Tama? Then after that, nagkita tayo nung shoot ng music video natin sa Subic.
Sabi mo, Tines, may ilalabas akong merch. Sabi ko, okay, magagamit to ng lahat. Nakatambay, ganyan. Naglabas ka ng speakers. Parang Oo. JBL na clip yung dating na Ang ganda nun. mahaba. Ang ganda ng quality nun. Parang ang sinusundan ko doon, Kanye, tsaka si Dr. Dre. Oo. Dito na. Sabi Yung mo sa Pat. akin, Tines, magugustuhan mo yun. Bibigyan kita. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin talaga yung speaker na yun. Hindi ko alam kung saan na po. Baka na-misplace mo lang o kung Alam saan mo, na ipatong. sold out yon pero meron ako, I think, meron pa ako sa office na 2. Sold out yun eh. Pero ang tagal na sold out, Tines. Ang tagal. Oo. Tapos alam mo, ayoko na siyang ituloy kasi pamura ng pamura yung tech. Oo. Kasi syempre, yung mga tech giants, bro, price war yan eh. Totoo. Sabi ko, hindi ko to kaya i-sustain. Ni-stop ko. Egol Price no? war. Oo, Oo, egol. Price war. Kumbaga kasi, Price war. why would I purchase a tambay speaker kung makakabili ako ng Ching Chang Shoe JBL na 1.5. Yeah, oo. Oo, Diba? diba? Wala, wag na. Sabi ko, alam ko rin pag red flag eh. Sabi ko, wag na. Buti na ubos. Yung puhunan ko doon, naubos. So, ayun, binalik mo yung nagkaroon na ng version 2 ng Tambay Cup. Hanggang, puta, nagtuloy-tuloy na, kumbaga naging na siya naging household name o naging household merch na yung sombrero ng Tambay kung saan mo na makikita, nagkaroon na ng mga peke, nagkaroon na ng iba't ibang colorway. Okay. Tas dito na pumasok yung kontrobersya. Dito na nagkaroon ng issue. Lahat naman ng shit sa SOCMED may issue di ba? Yeah. Ang tawag ko nga dyan 3 sunod-sunod na dagok. 3 sunod-sunod. Nagkasakit ako. Yan yung mga mabibigyan. Nagkasakit ako. Nawala si Mata. Kasabay yan. 3 sunod-sunod na dagok yan. Medyo marami nagtaas ng kilay sa'yo sa cup game. Yeah. Okay. So, hanggang na nagkakalkal na yung mga tao na parang, tangina, ito ang inspiration yan, design na yan. Ito ganyan. Paano mo siya tinignan o paano mo siya, kasi tol, aminin natin sa hindi, tao tayo, puta, tumagos sa'yo yun, ramdam namin tumagos sa'yo yun. Oo. Tumagos kasi alam mo, kung usapang pakikisama bilang isang batang kalsada, pag hindi ka magaling makisama, maaring wala ka na. So, sa galing kong makisama, na perfect ko yun, feeling ko eh. Feeling ko na perfect ko yun. No? Kung meron man, wala naman perfect, pero feeling ko, para sa akin, close to perfect, na perfect ko yung pakikisama. So, wala akong naaapakan tao, wala akong, so, di ba, parang, ba't may katulad ng mga nagko-content na against doon sa amin na pwede naman silang magbigay ng mga pampublikong opinion nila nang hindi na sila nakakapandamay ng ibang tao. Yes. Di ba? No, so, nung time na yun, maraming nadamay, doon tumagos sa akin. Kasi nung ako lang, sanay ako, okay lang sa akin, nasarasa rin ako eh. Di ba, ito rapper, pangit naman nung rapper ka, tapos pikunin ka, di ba? Yes. Diba? So, nung sa akin, okay lang eh. Tumagos sa akin nung nadadamay na yung mga nasa team Tambay, nadadamay na yung may sakit, kasi si Mata may sakit that time. Madami nang nadadamay. Doon ako napikon na masakit sa akin, tumagos sa akin. Na bakit ganun? Gumagawa lang naman kami ng pera. Never naman kami nakialam sa ibang tao. Bakit pag kami gumagawa na kami ng pera, ang dami nakikialam ng negative na hindi ko naiintindihan, na hindi ko na ilalagay ng sobrang tanga ko that time eh. Hindi ko na ilalagay yung posisyon ko sa, public figure ka na. Yes. Nailalagay ko siya dun sa CPU. Nawawala yung, dun ako nadali. Hanggang sa, nare-realize ko, hindi na ako napipikong kasi, dati, ang tawag sa akin, Pio, nung rapper. Hindi pa putok na putok, mangilan-ngilan lang. Nung nag-skit ako, Robert. Yung tawag sa akin. So, ito naman ang tawag ko ay 3 ulan ng biyaya. So, 3 pangalan, di ba? Pio, si Robert, di ba may 3 dagok? Di ba? Ito yung 3 buhos ng biyaya. Si Pio, as a rapper, si Robert as a content creator, si Tambay as a negosyante. So, ang tawag sa akin dati, Pio, naging si Robert
At ngayon, hanggang ngayon, ang tawag sa akin, si Tambay, pengin Tambay Cup. Idol, lumalang Tambay Cup, pumutok. So sabi ko, ay blessing pala yun. Blessing pala yun. Minsan may akala natin, may mga bagay na tayo sa akala natin, malaking problema siya, pero blessing in disguise. Doon ako nawala na yung piko, nawala na yung Baga, sakit. natutunan mong sakyan na lang. Oo, dati hindi, times eh. Hanggang sa ayun, doon na, and enjoy na yung moment, tulong-tulong, ganyan. So, ayun, meron ka kasing face na ma-issue ka. May mga times kasi na pag nakakainom ka tas nagla-live ka, maoy ka eh. Alam mo naman, alam mo naman yun. Totoo. Alam mo, sabi ko nga eh, ayoko na mag-inom pero minsan dumarating. Nung nagkasakit ako, tumigil ako eh. Ang tagal ko tumigil times 1.5 year. Wala, kahit nung magaling na ako, di na ako nag-inom, di na rin ako nagbibisyo, nag-relax. Wala na. Hanggang sa bumabalik siya unti-unti. Hanggang sa pinipilit ko pa rin matanggal. Kasi makulit talaga ako paglasing. Alam mo, ito apakayabang ko paglasing eh. Maganda kasi kilala mo yung sarili mo eh. Totoo rin. So, aminado ka naman dun eh. Aminado ka, pero ang nakakatuwa naman, syempre, siguro naiintindihan naman ng iba, wag lang susobra, di ba? Wag ka lang below the belt, wag ka lang violente, wag kang nakakapanakit ng tao. Awa naman ng Diyos, wala. Awa ng Diyos, wala. Mayabang lang talaga ako. Sobrang yabang ko paglasing. Ultra, siguro yun yung reverse ng Pio. Nakabaliktaran paglasing, pag fucked up, ganun. Hanggang sa unti-unti rin, syempre dahil may guidance ng mga mahal mo sa buhay, nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung pag nakikita mo yung anak mo, syempre may mga sisi moments na parang okay, hanggang sa nagiging busy rin ako. So nakakalimutan ko maging lasing ng malala. Minsanan na lang, tas social drinking. Social drinking. Occasionally, social drinking na lang. Okay, may meeting, may bonding, social drinking na lang. And syempre, naglabas din ako ng Tambay Light, yung alak ko. Yes. Di ba? Kung naglabas ako ng Tambay Light, mas kailangan ko yata itong iwasan. Kasi ang dali kong tutukutin, nandun lang sa stock room namin. So, mas kailangan ko maging disiplinado. Kailangan kong iayos yung sarili ko. Di ba? Hanggang sa pinaka-best version of myself. And hanggang ngayon, I think we are all trying kahit yung mga may pinagdadaanan, no? So minsan syempre ako naging clutch ko kasi siya, Tiny. Naging clutch ko sa pahinga ko sa creativity, sa pagsisipag, siguro sa pagsisikap, naging parang pahinga namin, pahinga. Pahinga mo yun. Minsan napapasobra, hindi mo na kinakaya, you cannot control it anymore, my friend. Ganon. Kaya naging natanong ko lang yung issue na yun kasi putay na may mga moments ka na nagugulat kaming lahat. Pukin ng ina, si Pio, binanatan si Pong TV. Yung mga gano'n. Alam mo, naiiyak ako doon na nagkita kami. May nag-guest ako sa show nila. So, di pa kami nagkita personally. As in, yung parang nakapag-usap. Nakapagkita pala kami once pero malayo eh. Malayo yung distansya namin. And ako mismo yung naiilang and nahihiya. No? So, pero may kwento behind it na hindi naman sobrang laki na para pala. Yung mga pang-basic lang. Na Ako lang hindi marunong mag-handle that time. Mga ganun lang. Eh, dawan ng Diyos, sabi ko, we're okay naman. I think we're okay. Kumbaga, hindi na lang para mag-dwell doon. Hindi na, oo. Para healthy lang, ganon. Oo. Parang ganon. May isa pang phase sa career mo. Kasi syempre, tropa tayo. Kumbaga, nasusubaybayan din sa SOCMED. At sabi mo nga, maya't maya ka nasa newsfeed, ganyan. Dati may tinry kang kunin sa Team Tambay anong pangalan nun? Sa totoo lang, yung lalaki. Isa pa yun. Si Grabe ba? Si Grabe ba, oo. Alam mo, magaling yun. Magaling. Nakitaan ko siya ng potential na sabi ko. Rapper din yun, by the way. Rapper din, oo. Ang galing-galing nun. Hanggang ngayon, nagagalingan ako sa kanya. Siguro, inis ako sa kanya. Nainis ako. Kasi tumutulong lang ako, tapos baka haluan mo ng mali. So, dati kasi malakas talaga mga kitaan sa Facebook. Pero alam naman ng ibang content creators ganyan na hindi naman yung piso isang views. Di ba? So, siguro, akala niya, ang pera nasa mga views, hindi niya alam, nakakalimutan yung sa cap game, yung sa business namin, di ba? Siguro, he's just expecting more. Yun lang. And syempre, bago pa lang siya, hindi niya rin siguro ng tama. And nagkita kami sa Lamay ni Mata. And dun ko siya mas nirespeto. Na kung paano nakiramay siya. Lumapit ba siya sa'yo? Lumapit siya.
And ang maganda doon, di siya lumutang basta-basta. Nag-approach siya. Mhm. Nag-chat siya sa akin. Gumawa siya ng way na paano niya ako ma-chat. Hanggang sa, naman, sige, punta ka. Pumunta siya sa Lamay ni Mata kasi gusto niya makita. Doon kami nagkaayos, doon kami nagkausap. Sabi ko, kalimutan mo na yun, wala na yun. Importante, yung mga pangarap natin, nabutin natin, mga ganun. And we're okay now. We're okay din. Si grabe ba, we are okay na. Yeah. Oo. At Solid ng storya. At least yung mga ganun, okay na. Oo, ang sarap Diba? kasi alam mo, maturity na rin sa akin na mas pag merong nakaka-bad trip diyan o meron darating sa iyo, wag mo na lang entertain yung negative, mas mag-focus ka sa mga importanteng bagay. Mas mag-focus ka sa importanteng bagay na kailangan mong pagkaabalahan. Kaysa pag in-entertain ko pa pala yun, baka pwedeng makasakit din ako ng emosyon ng damdamin. So mas magandang wag mo na lang palang papansinin, parang okay lang, ganun. Pero Parang ganun. syempre tol, yun yung mga ganung natural reaction tol. Tangina, doon lumalabas yung pagiging tao natin kasi at the end of the day, kahit ano yung pinoportray mong image, putang ina, tao tayo eh. Yeah, Diba? oo, Diba? mismo. Kaya ako ngayon, medyo parang pagkatapos mag-upload, pagkatapos ko mag-promote, bumabounce na ako sa internet. Tapos mas nagfo-focus ako ngayon naglalaro ako Ragnarok, kami ni Shay. So, mas nalilibang ako doon, tapos nagdi-drift ako ngayon, nalilibang ako na malayo sa cellphone. Na ganon. So, ayun, na-enjoy ko yun. Yung drifting ngayon na naging passion ko rin kasi first sports ko. So, kailangan natin gumawa ng way para makapahinga sa internet. Shoutout sa Drift Mob kasi nadadaanan ko yan dito araw-araw. Oo! Oh my God, magkita tayo pag bumisita ako dyan, Sige. ha? Madalas ako doon. Nakita ko yung vlog mo. Tangina na sa Drift Mob. Puta, sabi ko, saan to? Pag-click ko, tangina, tapat ng munisipyo nung sa San Roque. Sabi ko, tangina, araw-araw dumadaan dyan eh. Daan siya. Oo, sabi ko, tangina, doon pala siya Those guys, Tiny, ang galing gumawa ng race cars nun. Sobrang galing. Galing. Tol, anong version ng cup natin ngayon? Version 27. Tangina, isipin mo yun, no? August 1, 27 na. Labas pa doon yung mga collabs, like yung Pure Gold, yung Lasal Sobel. Labas pa doon yung, may mga upcoming pa ng mga collabs. So, labas pa doon. And naalala ko rin, nagkaroon ka ng ang angas ng ginawa mong fashion show sa squatter area. Alam mo yun, walang balik yun eh. Just a different approach kung paano ko celebrate at gugunitain yung anniversary ng Tambay. Sabi ko, nagawa ko na yung 43,000 people sa Quezon City Circle. Sabi ko, ano kayong gagawin kung para sa kultura, para sa passion ko. Yung ako naman, yung masaya ako na nagawa ko. So yun, nagawa siya. Let's talk about that clothing line. Medyo ang gusto mong gawin, Tambay yung brand, pero quality-wise, yung sinasabi mong kayang sumabay sa international brands like Balenciaga, at kung ang ganda ng topic na yan. Ang ganda ng tatanong mo dyan. Let's talk about that. Lagi akong may gustong, natutunan ko to kay Ire. Kung hindi mo gagawing maganda, wag mo nang gawin. Kumbaga sa atin, sa term natin sa hip-hop, pag supot lang yan, wag mo na ilabas. So, yun yung natutunan ko yara. So, kailangan ko galingan. Kailangan ko gandaan yung quality nito, ganyan. Hanggang sa alam mo, ang na-realize ko, kaya naman talaga nating makipagsabayan sa quality. Yeah. Di ba? Kayang-kaya talaga. Kung paano nila ginagawa yung business, no? Yung sistema, import-export, kayang gawin. Kaya. Pero alam mo, nakakatawa tayo. Si Kanye West ngayon, binababa niya yung quality. Pero mahal pa rin. Balenciaga naglalabas ng t-shirt na 90,000 pesos, sobrang mahal pero butas-butas. Yeah. So kung quality yung pag-uusapan natin, hindi na pala nagva-vary ngayon, hindi na pala nagmamatter. So ibig sabihin, ang nagmamatter ngayon is branding. Branding. Kung paano mo mababrand yan? Kasi yun ay babayaran pala. Yun ay babayaran kung sino yung nagsuot. Si Chrome Hearts, ang tagal-tagal na nandyan na ganyan yung presyo nung neto lang naging hype. So, ibig sabihin, tira ka lang talaga ng tira. Tapos, meron akong isang advice na tungkol dyan sa pagninegosyo naman. No? Kung ako, tatanungin mo ko kung, kasi gusto ko perfectionist ako dati. Pero ngayon, ito realization ko. Kung tatanungin mo ko kung ano ang pipiliin ko, perfect o mabilis.
pipiliin ko mabilis kasi wala palang perfect. Oh. At minsan, mas na-appreciate pa nila, lalo ngayon sa AI, na yung mga, di ba, dati you have to spend na malaking pera para magkaroon ng studio eh. Yes. O kaya mag-rent ka ng studio. Yes. Ngayon, puta, isang picture mo lang, meron ka ng kahit nasa ang iba yung lugar ka na. Dahil sa AI. Totoo. Tapos ngayon, mas na-appreciate ng tao. There's this guy in London, si Cortez. Cortez, lahat ng picture halos na pang-promote niya, puro cellphone na. Tapos hindi ko magets bakit ang daming likes nito, bakit ang daming community nito, bakit ang daming nagkakagusto dito sa cellphone lang naman pinang-picture. Yung pala kasi nga, lahat AI na. So nire-reverse na nila ngayon. My point is, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, lahat ng tao ngayon gusto analog. Yeah. Mas nagkakaroon ng value yung analog at mas realistic. Kahit sa music nag-analog type na tayo ngayon ulit. Nag-analog, di ba? Kasi AI din sa music ngayon, my God, sobrang dali na. 2 minutes, meron ka ng full beat. Yes. Quality ng Hollywood, ng international. Original. So iba pa rin pag nagsasampling ka, yun pa rin yung art, di ba? Iba pa rin. So, yun yung point ko rin na approach ko sa cap game ngayon. Aha. At sa kung anong papasukin ko negosyo. Speed. Tiny speed. Speed. Versus perfection. Perfection. Speed. Galing. Ngayon Tama. para sa akin. So, ang ganda ng sinabi mo na lahat AI na hanggang dumating sa point na nauuya na yung tao sa AI, ni-reverse ulit nito ni Cortez yung sinasabi mo. Ganon. Kumbaga, back to Diba? basic tayo. Parang Back to ganun. basic tayo. Cellphone natin yung... Di ba, pansinin mo, nauuso yung film? Yeah. Oo. Yung mga film Yung mga na old school. Digicam. Yes. Yung mga Sony na luma. Bakit? Kasi dahil sa AI eh. Di ba? Okay, mas filmic, mas luma. Totoo to. Oo, tabaga. Kumbaga, syempre, nasa mundo tayo ng SOCMED, parang lumaabot sa point minsan na puta, ang hirap na i-figure out kung AI ba to o putang inang hindi. Diba? Di ba? Di ba? Galing. Tama rin. Tol, yung issue mo sa cap game about sa mga designs mo. Paano ba to? Pwede ba natin pag-usapan to na inspired by ba talaga or minsan hindi nyo na rin nakikita? Puta, parehas din. Meron pala. akong gusto ko, sige, total napag-uusapan yan. Dito ko lang yan sasabihin. Alam mo ba kung gusto ko lang ng hype noon pa. Kasi last year, kinasuhan kami ng NBA Global. Literal? NBA Global. Oh shit. Dalapasan din namin. Sabi ko, madami naman gumagawa niya na. Ano yung mga spoof. Diba si Stephen Curry, yung mismo logo. Sa amin, baling-bali eh. So, kami NBA Global. Nagkaroon kami season disease. Pak. Kung gusto ko ng hype nun, vinlog ko yun. Ito, yung namin, sobrang hype nun. Puta, Sa era na yun. Nangyari yun, hindi ko nilabas. Dito ko lang nga sinabi sa'yo. Tangin, umabot siya sa ganong punto. Ganong ka trending. Ganong ka trending, tinatag ng tinatag. Tinatag ng tinatag, bro eh. So umabot sa kanila at saka para pansinin. Mismo. Ibig Para sabihin, sa akin, blessing in disguise yun, Tiny. Kumati sa kanila, kumati. Di ba? Nauga. Di ba, kasuhan ka ng NBA Global, hindi NBA Philippines, global. Solid. Oo. Di ba? Sobrang proud ako nung tawa ako ng tawa. Oh my God! Sabi ko. Kumbaga, kung gusto mong sakyan yun, nilabas mo yun na may ganong Labas nangyari. ko. I'm not that type of guy di ba? Pero baka ngayon, since nasabi ko na sa'yo, iko-content ko na nga yan. Nasabi ko na dito sa show ni Tiny. Tol, ilang katanungan na lang bago tayo dumiretso sa Rate My Bar. Kasi alam ko, ang dami pong ginagawa. Nagpapagawa ka pa ng bahay, ng swimming pool. Congrats by the way sa... Thank you, Tiny. Thank you, bro. Thank you. Unang nagsabi ako ng congrats sa'yo nung nagpunta ako ng Batasan eh. Putang ina, Yes, wala ka pa. naalala ko yun. Tapos bigla kang dumating, putang ina, naka-Range Rover ka. Thank you, Tiny. Thank you. Thank you. Sabi ko, putang ina, sino to naka-Range Rover? Sabi ni Toro,
Kagi si Direk yan. Puking ina, naka-Range Rover ka ng hayop ka. Sabi ko, tol, congrats. Sabi ko, ganyan. Thank you, Tiny. Thank you. Tapos, yan, kagaya niyan, mga additional property sa mga na-invest mo na sobrang solid. Deserve mo yan kasi pinaghirapan mo talaga yan. Can we talk about Gio Ong? Oo naman. Alam mo, Gio, matagal ko yung kasama eh. As in, isang bahay kami, no? Nagsasaluhan kami sa isa't isa. Yeah. Nagtutulungan, no? Siguro, alam mo yung parang sa sa pamilya nga hindi perfect, mga magkakapatid nag-aaway. Yeah. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa isa't isa, no? Nagkakasakitan ng damdamin, di ba? So, parang ganun ko lang siyang tinitreat na parang, syempre malayo rin kami, iba na rin yung mundong ginagalawa niya and may kanya-kanya na kaming parang sabi ko nga kanya-kanyang mundo and kanya-kanyang achievement din siguro sa buhay na parang sabi ko hindi na para i-entertain namin yung mga dati na anuhin na parang sabi ko nga kung pagtagpuin ng tadhana, magkasama kami sa isang event o sa isang shoot, parang okay. Sa akin, we're good eh. Di ba? Parang ganun. And I'm sobrang proud ako sa kanya kasi kung paano siya maging tatay, kung paano niya i-handle din yung team na meron siya ngayon, kung paano siya nakakatulong sa mga yun, lalo sa pamilya niya. Mas tinitignan ko na ngayon yun. And to tell you honestly, mas natutuwa ako doon kasi nakakapagbigay na siya ng inspirasyon, tol. And syempre, ako yung number one din na proud dun. No? Syempre, bilang mga lalaki and rapper parehas, may pride yan eh. Di ba? Fried chicken tayo eh. Sabi nga nung kaibigan ko, ang pride parang panty. Pag di mo binawa, walang mangyayari. Diba? So, mas ganun. Pero hindi na kayo nagkausap? Nagkausap kami na hindi lang namin na parang publicly. So parang that was recent. Nagkita kami sa ibang bansa. Na Hindi sinasadya? Hindi sinasadya. Holy diba? shit. Hindi sinasadya. Kita kami sa ibang bansa. So kita kami. Nagkasalubong kayo, ganun? Tas kwentuhan kami. Mahabang kwentuhan. And yun, tawanan. And okay kami. Ganun. Yeah. Kasi ang saya. Ang dami ring lumabas na issue na yung about sa parang nangyaring rivalry daw. Between yun, nung nagtayo siya ng team niya, syempre hindi ka pumayag daw, nagtayo ka rin ng sarili mo. Kumbaga parang may mga ganong may mga ganong shit. Pero parang para sa akin, ano yun eh, yun na yun. Kung ano yung mga nangyari rin sa amin yun, lesson din yun sa akin. And I think lesson din yun sa kanya. So, mas parang, tawag nito, mas hindi na siguro para maging katulad pa nung dati. Kasi may kanya-kanyang kinakabisihan na. Pero the foundation kung ganun, no? And basta ako kung ako yung tatanungin, wala nang negatives na walang masamang usok na sa poder ko. Kumbaga proud ako sa kanya kasi alam niya rin naman yun, no? Yung meron sa akin which is yun yung mali, yung pride lang yan eh. And na meron naman sa lahat ng lalaki yun eh, di ba? Yun na lang yan. Yun lang. At least magandang nalaman din namin yun. Kasi kaya ako lang siya na alalang itanong. Kasi, yun, babalik pa rin tayo sa hip-hop. Kasi meron akong nakitang battle dati sa Sunugan. Siya at saka ikaw bumattle kayo. Oo, kasi tol, gutom kami. Gusto namin makilala. Gusto namin makilala sa scene. Di ba? Hindi kami pumuputok eh. That time eh. So gusto namin makilala sa scene. Hanggang sa una nga yan siya. Hindi muna ako siya muna. Sinamahan ko. Tapos, ito naman. Sa battle. Una yan siya. Sunugan to, di ba? Sunugan, alam ko ha. Dahil nakalimutan ko tuloy. Una ba siya? O kami ni Righteous One? Siya una. Siya. Okay. Sure ako. Sure siya. Siya una. Sinamahan ko siya. Siya nauna. Siya nauna bumatel. Sorry. Paano ba kayo nagkakilala nun? Parehas kayong artist ng Viva? Tama ba ako? Hindi. Ako lang. Rap sessions. Nag-guest siya? Oo. Tapos nag-freestyle siya. Oh.
Tapos hanggang sa inaral na lang namin parehas na ganito pala dapat, ganito dapat. Nagtuturuan kami sa isa't isa and na minimentoran ko rin siya na kung paano yung mga tamang approach kasi mas ako yung mas aano ko sa kanya mas nauna. Oh, No? makes sense. Kaya pala halos yung pen game tsaka yung the way ng yung pag-delivery nyo halos parehas yung As pareha. Oo. Oo. so I can blueprint mo say that. yun, parang ganon. Parang ganon. And ang tagal namin magkasama sa isang So, spot syempre, nagkakaadapan Sa kayo. squatter din at si Gio nakaranas din na squatter lifestyle yan. Kasama ko rin sa squatter yan, nakatira kami niyan, puta, sobrang walang kwenta, taas tabing ilog kami. Okay. Kasama ko yan, squatter lifestyle din yan siya. Kinabot niya rin yung squatter lifestyle ko. Kami nila Kier. Paano mo nakilala si Kir? Si Kier rap game. Siya yung active di ba? Paturo ko, pamit mo ako dito kila Breezy Boys, kila Curse One, Hindi, paano kila mo Mike nga siya Cosa. nakilala muna? Taga-lugar doon sa Bago Bantay. Kalugares. 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 Oo, Kalugares. Okay. Crazy, right? Solid. Ang ina. Tapos ganun. Doon ikot yung mundo na parang universe talaga Universe and Diyos talaga. Diyos may dahilan palagi. Si Gio Ong, sobrang solid din ang ginagawa niya movement, di ba? Yung parang ang kalmado lang ng buhay niya. Alam mo yun? And for me, siya number 1 sa mundo ng YouTube ngayon. Grabe, no? Para sa akin yun. Dominating siya dun. I can say that. Pero at Dominating. least, kayong dalawa na nasa squatters area dati, tas you're doing good. Ngayon, lahat kayo. Di ba? Parang... Awa ng Diyos. Yun yung sinasabi ko. Basta times, balikan natin yung sa una. Dasal at pangarap. Di ka talaga mawawala dyan. Yun talaga. Sunod-sunod na magugulat na lang sila. Kaya sa mga taong may pinagdadaanan ngayon, talagang dasal at pangarap lang. Yan lang yung susi dyan. Wala nang iba. Baka pagka magtatanong ka bakit wala pa rin nangyayari, antay ka lang. Pero kung wala ka nung dasal at pangarap, baka wala na talaga yan. Solid. Tol, maraming salamat sa pakikipagkwentuhan sa akin. Ryan, thank you. Bilang pangkumpleto ng Rate My Bar, bibigyan kita ng 6 na tiga-4 na linya. Ipaparate ko lang sa'yo. Mula 1 Ay, pen, gusto ko yan. pinakamababa, hanggang 5 pence ang pinakamataas base kung paano mo siya nagustuhan. Pero 1 to 5? 1 to 5. Okay. Pero disclaimer lang sa lahat na nanonood tsaka sa'yo, hindi porket Rate My Bar ang pangalan nito ay sobrang technical na mga sulat nila. It's just that mga random lang na pinagkukuha ng team namin. Yeah. Alright. Sige. Right. Let's do it. Alright. Ang unang linya na ipapa-rate ko sa'yo ay ito, pakibasa na lang. Sana mabasa mo. Bakit di mo paliwanag at di na nga maitawag sa taas ang dasal na tila maipila lang sa lipanan? Uy, ganda. Oh, ganda. Nababasa ko. How many pens? Grabe to So I give it 3. 3 pens. Okay. So 3 pens na binigay ni Pio Balbuena sa mga linyang to galing sa kantang Di Ko Alam. Ang artist ay pangalan ay J. Espinosa Bandola. 3. 3 pens. Alright. Next 4 lines. Pabasa na lang, P. Pangarap sa kamay parang buhangin na nalalaglag. Sa pagkatapay natutunan ko na ipagpag. Di ko making bibig hindi dahil nababakag. Piniling manahimik hindi dahil ayokong makadagdag. Give it 3. 3. Bakit sabi, ba't gumaganon yung mukha? Mas gusto ko to. Dapat may 3.5 to kasi yung kanina medyo mahirap mag-gets So medyo 3 na lang. Oo, yun naman kasi masyadong malalim lang. Okay. Yung una. Alright. So 3 pens binigay ni Pio Balbuena sa mga linyang to galing sa kantang Isang Tabi. Ang artist name ay Isaiah. Alright. Next 4 lines. Eto. Kung basketball ang pagrarap, yung call ko technical. Pinupush ko lang palagi maging lyrical. Dehins tinutulak yung chemical. Original na dope to kahit mag-medical. 4! Ooh. 4. Alright.
Ang ganda nun ha. Ang basketball ang pangarap, yung call ko technical. Parang 5 nga to para sa akin eh. Ah, 5 you mo na to, decide. 4 Tiny. or 5? 5. 5. Okay, 5 pence. 5 pence Ah, ang binigay ni galing. Pio Balbuena sa mga linyang to galing sa artist. Ang pangalan ay J-Pump at ang title ay Hirap Sarap. Putang inang ganda naman. Oy, ang galing ha. Hirap galing. Sarap. Ah, shit. Oy, papakinggan ko yan. Hirap sarap. Oy, pakikinggan ko yan. Sendan mo ako ng link niyan, Tines ha. Gusto ko sige, to. sige. Galing ha. Tsaka ilalagay ko rin sa description link para makita rin ng mga nanonood sa atin. Yeah, sige. Next 4 lines, eto. Madalas pumalpak kasi subok ng subok, walang planong umatras. Kahit pa ay madurog, Diyos ko ang kalasag. Sa bawat pagsubok, wala man bumakas. Sugal sa kapalaran ay ibubuhos. 1. Sorry. 1 pen. Okay? Sorry. 1 pen ang binigay ni Pio sa mga linya to galing sa artist na ang pangalan ay Boogie Society. Yeah. Mas ma-improve mo pa sana yung yung sa rhyme scheme. Alright. Yung pag-rhyme. Pero maganda. Second to the last, eto, pabasa na lang. Ang timbangan ng hustisya kailan may hindi pumatas dahil kauna-unahang kriminal ay mambabatas. Pag nagkabukingan na kanya-kanya sila ng layas, pag ang karma naningil, di nyo na magagawang tumakas. Tumakas yan. 4 pence. Alright. 4. So 4 pence ang binigay ni Pio Balbuena sa mga linyang to galing sa artist na nag-comment sa ating Facebook post. Ang pangalan ay Patrick Gamboa. Yeah, at ang last 4 lines na ipaparate ko sa'yo, Pio, ay ito, pabasa na lang. Marami ang nasayang at natapon na pagkakataon, aral na di bumaon sa utak ng malaon, yun pala ang mag-aahon sa dilim ng kahapon na sa iyo lumamon, pero tibay ang baon para di tuluyang mabaon. 3 pence. Alright. Magkaka-level sila ng mga tatlong may 3. So 3 pence ang binigay ni Pio Balbuena sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay John Lester. Alright. So, yon at salamat sa pag-rate ng mga linyang yon, Pio. At salamat din sa pag-take time na makakwentuhan ako kahit alam ko ang dami mong ginagawa. Siyempre, bole mo! Thank you. Meron akong surprise sa inyo, ang aking alagang small whale. Hey! Magbra ka! At sa mga gustong sundan, kahit alam nyo naman kung saan siya makikita, pero sa lahat ng mga gustong Guys, sundan follow si nyo Pio kami, Balbuena, and, YouTube, Pio Balbuena. YouTube, punta kayo doon. Mahina pa YouTube ko, palakasin nyo. yeah. Spotify, tol. Kamusta ang Spotify mo? Active? Walang mga labas eh. So, Pero spatan din nila, Pio Balbuena. Pero definitely magkakaroon ka ng mga doon Magkakaroon. i-upload. Kaya ganado ako, lalo nag-guest ako sa Rate My Bars. Yeah. Ganado. Tol, bago tayo magpaalam, baka may mga gusto kong pasalamatan at i-promote na rin para aabangan natin. Yeah. Siyempre, mga tol, mag-subscribe kayo sa YouTube ko kasi nandyan yung mga pelikula natin. Kung sakaling hindi nyo pa napapanood yan, napakaraming pelikula dyan na ginawa natin. Gawang tambay yan. And sana kapulutan ng aral din sa inyo. And siyempre, follow nyo yung Facebook ko. Araw-araw yan, may tambay serye dyan. Pagka lumampas man ng isa, pagpasensyaan nyo na. Pero araw-araw yan madalas. So, ayun lang. Maraming salamat mga tambay. And lagi-laging huwag kakalimutang magdasal at mangarap. Yeah, ang ganda naman. At sa lahat ng nanonood, by the way, bago tayo magtuloy magpaalam, gusto ko lang magpasalamat sa mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa Rate My Bar. Shoutout syempre sa Crown Manila, kay Nico Manning, Shift Clothing. Nico Manning! Yeah. Master Garage, Walsy Coffee, Carbogetti by Austrias, DRK Sportswear at Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. And ayun, kung may hinahanap kayong artist na gusto nyong i-guest ko dito pero hindi nyo sure kung tapos na, pumunta lang kayo sa pinned comments. Andyan yung from season 1 hanggang season 3. Malay nyo, nag-guest ko na. Okay?
And huwag kalimutang i-click ang subscribe and notification bell para mas maging updated kayo sa lahat ng mga bagong episodes na ilalabas ng Rate My Bar, at nasa Spotify din tayo para sa mga car guys na ayaw manood, gusto lang makinig habang nagdadrive. Tiny, congratulations pala sa podcast nyo, ha. Dumadaan-daan sa akin, napapanood ko maraming talagang. salamat. Pag dumadaan sa feed ko, men, napapastop ako. Ang ganda ng mga kwentuhan nyo nila Gabrang, ha. Pati nila Yes. Cristela, no. Salamat. Congrats, salamat. ha. Side quest Yeah. lang din. Let's go. Yeah, maraming salamat sa pagnood ninyo ng Montana TV. Ako si Tiny Montana. Nanonood kayo ng Season 4 ng Rate My Bar kasama si Pio Balbuena. Alright, salute. Salute.